Ang pinakamabisang paraan upang mapigilan ang paglaganap ng kasamaan ay ang punuin ang ating mga isip ng mabubuti at tamang mga bagay. Kaya kailangan nating maging maingat at masipag sa paghubog ng ating mga pag-iisip at itanim dito ang mahalagang katotohanan mula sa Biblia. Dahil sa awa ng Panginoon, ibinigay niya sa atin ang banal na kasulatan upang maging gabay sa ating pamumuhay. Inilahad niya kung ano ang mga bagay na dapat nating iwasan upang tayo ay hindi magkasala. Kanya ring ipaniliwanag ang plano ng kaligtasan at itinuro ang daan papunta sa langit. Binigyan ng Diyos ng inspirasyon ang mga banal na tao upang isulat ang mga babala tungkol sa mga panganib na maaari nating harapin at kung paano tayo makaiwas sa mga ito. Kaya ang sumusunod sa utos ng Diyos na saliksikin ang kasulatan ay hindi mananatiling walang alam tungkol sa mga bagay na ito. Sa gitna ng mga panganib sa huling mga araw, dapat maunawaan ng bawat isa sa atin kung bakit tayo may pag-asa at pananampalataya. At ang mga dahilang ito ay hindi mahirap unawain. Napakaraming katotohanan sa Biblia na dapat nating pagtuunan ng isip kung nais nating lumago sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa aming mga mahal na kapatid at kapwa sumusunod ni Kristo, welcome muli sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Isang programang itinatag upang magbigay gabay sa atin sa pagkilala sa ating Panginoon at upang tayo ay mamuhay na ayon sa Kanyang mga kalooban. Sa ating patuloy na pag-aaral patungkol sa kahalagahan ng mga salita ng Diyos, ating suriin kung sa papaanong paraan ba na dapat natin pag-aralan ang Kanyang mga salita o ang banal na kasulatan. Maaari nating sabihin na nabasa na natin ang buong Biblia mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ngunit ito ba ay sapat na upang ating matanggap ang mga aral na gustong ibigay ng Diyos sa atin? Tapos na ba ang ating gawain kung atin ang nakumpletong basahin ang buong Biblia? Meron ding iba na nagsasabi na may mga talata sa Biblia na hindi na natin dapat lakaran sa ating panahon ngayon dahil para lang daw ito sa mga tao noong unang panahon. Kaya ating hingin sa Panginoon ang kaalaman upang ating maintindihan ang mga bagay na ito. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." Ang buong kasulatan ay para sa ating kapakanan. Ang luma at ang bagong tipan ay para sa ating doktrina upang magbigay sa atin ng saway, at ang mga ito rin ang nagbibigay sa atin ng gabay na wala tayong dapat isantabi ni isa man sa mga talatang ito. Kaya nga sinasabi na hindi maaari na ating dagdagan o bawasan ang mga salita ng kasulatan mula sa kasaysayan, mga propesiyang naisakatuparan, at ang mga paparating pa ay para sa ating kapakanan. Ang Biblia ay sinulat ng maraming mga banal na tao na binigyan ng Diyos ng inspirasyon upang isulat ang mga ito. Kaya ang mga sulat ng isang propeta ay sinasabi sa talata na hindi kailanman sumasalungat sa sulat ng ibang mga propeta, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay gabay sa kanila at hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng kaguluhan o kalituhan, kundi ng kapayapaan. Yan ang sinasabi sa talata ng 1 Corinthians chapter 14, verse 32 and then verse 33. "And the spirits of the prophets are subject to the prophets, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." Dahil dito, hindi natin maring isipin na may mga talata sa kasulatan na dapat nating isantabi dahil ito ay sumasalungat sa ibang talata na ating nabasa. Kung meron mang pagkakaiba o pagkalito, hindi ang mga salita ng Diyos ang dahilan ayon sa kasulatan. Ngunit ito ay dahil sa ating mga maling pag-intindi at pangunawa sa mga talata. Paano ba dapat ang wastong pag-aral sa kasulatan upang ang mga aral na gustong iparating ng Diyos sa atin ay ating matanggap? 2 Peter chapter 1 verse 20, "Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation." Verse 21, "For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." Dahil ang Diyos ang nag-utos sa mga banal na tao upang isulat ang mga ito, hindi pwede na ating pang-intindi at pag-unawa sa mga talata ay ayon lamang sa ating sariling mga paliwanag. Hindi nakadepende sa ating mga sariling mga kagustuhan ang kalooban ng Diyos para sa atin.
At ito ay kanyang ipinaliwanag sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kinakailangan nating mag-ingat kasama ang ating paghingi sa Diyos ng gabay patungkol sa mga aral na ating tinatanggap, pati na rin sa ating pagbabasa sa banal na kasulatan upang ang mga ito ay hindi natin mabigyan ng ibang mga kahulugan na hindi nararapat. Kagaya ng ipinahayag ni Pedro patungkol sa mga sulat ni Pablo, na ang mga ito ay mahirap intindihin kung hindi natin alam kung papaano ito pag-aralan. At dahil dito, maring ito ang makapagdala sa atin doon sa kapahamakan kung bibigyan natin ang mga salita ng Diyos ng maling interpretasyon. Ngunit ipinangako naman ng Panginoon sa atin na kung tayo ay totoo at tapat na gustong makaintindi at makatanggap ng kanyang mga aral, ay kanyang ibibigay sa atin ang banal na Espiritu upang magbigay gabay sa atin. Yan ang sinasabi sa talata ng John chapter 16, verse 7 and then verse 13. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Nakikita ng Diyos ang ating mga motibo at ating mga puso, kung ito ba ay tunay na nagnanais na makatanggap ng kanyang mga liwanag. At ito ang kanyang pangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan sa paghanap ng kanyang mga katotohanan. Kahit na ang mga bagay na paparating at ang mga aral mula pa sa kasaysayan ay kanyang ibibigay sa atin. Kaya ano ba ang kanyang ibinigay na mga tagubilin sa atin kung ano ang wastong pamamaraan sa pag-aral ng kasulatan? Isaiah chapter 28 verse 13, But the word of the Lord was unto them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward, and be broken, and snared, and taken. Ayon sa kanyang salita, ito ang wastong paraan ng pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Hindi kagaya ng mga aklat sa sanlibutan na kinakailangan nating sundan ang bawat pahina upang ating maintindihan ang mga talata nito, gayon din ang mga kwento. Ngunit ang pag-aaral natin sa Biblia ay mayroong iba't ibang mga pamamaraan. Maring ang buong kabanata ay dapat nating basahin upang ating maintindihan. Maring ang mga kahulugan ng mga talata na ating binabasa ay nasa ibang mga pahina, talata o libro. Ang Biblia ay kinakailangan nating pag-aralan bilang isang buong aklat. Ibig sabihin, kinakailangang hayaan natin na ang Biblia mismo ang magbigay ng interpretasyon sa mga bagay na nakasulat sa Biblia. 1 Corinthians chapter 2 verse 13, Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Ang espiritual na mga bagay ay atin ding ikumpara sa espiritual na mga bagay upang ang ating pang-intindi ay hindi ayon sa kaalaman ng tao o kahit nino man, kundi sa Diyos lamang ayon sa paggabay sa atin ng banal na Espiritu. Nakakakita at alam ng Diyos kung anong liwanag o aral ang kinakailangan ng bawat isa sa atin. Kaya ang pagbibigay niya ng mga liwanag ay ayon lang din sa ating mga pangangailangan. Proverbs chapter 14 verse 18, But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. May mga talata na kung ating babasahin ngayon ay para bang walang masyadong bigat o importansya para sa atin. Ngunit kung tayo ay dadaan sa iba't ibang mga sirkumstansya, ay doon natin mauunawaan ang totoong kahulugan at kahalagahan ng ating mga nabasang talata. Kaya ang ating pag-aaral sa kasulatan o Biblia ay walang katapusan. Habang tayo ay namumuhay pa dito sa libutan, ang mga aral na ibibigay ng Diyos sa atin ay patuloy na lumalago at nadadagdagan sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Habang tayo ay namumuhay pa sa mundo ng kasalanan, ang banal na kasulatan ay ating kinakailangan. Huwag nating isipin na ang mga ito ay para lang sa mga makadiyos at mga banal na tao, sapagkat ito ay naglalaman ng mga paunawa, saway, gamot o lunas sa ating mga espiritual na karamdaman. Kaya habang tayo ay andito pa sa libutan at nagkakasala pa, ang Biblia ang ating magiging gabay dahil ito ang layunin ng Diyos at ang dahilan
kung bakit niya ibinigay sa atin. Kaya sana ating maramdaman ang uhaw at ang ating pangangailangan sa pagtanggap ng kanyang mga salita para sa ating espiritual na pag-unlad. Kung paanong masikap na naghukay ang isang minero upang makahanap ng ginto sa ilalim ng lupa, ganon din sana tayo kasipag at walang pagod sa paghahanap ng kayamanan na matatagpuan sa salita ng Diyos. Sa pang-araw-araw na pag-aaral ng Biblia, kadalasan ay pinakamabisa ang pag-aaral ng talata sa bawat talata. Pumili ng isang talata at ituon ang isip sa pag-unawa sa mensaheng inilagay ng Diyos para sa iyo sa talatang iyon. Pag-isipan ito ng mabuti hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong isip at ng iyong buhay. Ang isang talatang pinag-aralang mabuti hanggang sa maging malinaw ang kahulugan nito ay mas mahalaga kaysa sa pagbabasa ng maraming kabanata nang walang tiyak na layunin at walang malinaw na aral na natutunan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ngayon at naway ang banal na Espiritu ang humipo sa ating mga puso upang ating taos-pusong hanapin ang kanyang mga katotohanan at liwanag upang magabayan tayo sa daan na magdadala sa atin patungong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ating pasalamatan ating Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Aming mapagmahal na Diyos, kayo po ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa pagkakataong iyong ipanagkaloob sa amin na aming maintindihan kung ano ang mga wastong pamamaraan, kung papaano namin dapat pag-aralan ang iyong banal na salita sa kasulatan upang ang mga aral, saway, tagubilin para sa amin ay aming matanggap nang sa gayon ay hindi kami mamuhay dito sa libutan na ayon lamang sa aming sariling mga kagustuhan at ayon sa aming sariling mga pag-iisip. Alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung walang iyong banal na presensya na gagabay at tutulong sa amin, kaya kami ay humingi ng kapatawaran para sa lahat ng aming mga pagkakasala upang kami ay maging karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng iyong mga biyaya at pagpapala. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga hiling at dalangin. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamatan sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maaring mag-like, share, and subscribe upang hindi natin makaligtaan ang susunod pa na ating pag-aral. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.